Hi! Hi! Good morning. Good morning. So this is your Kuya Fred. Ate Jing, So this is Bible Talks. So ngayon, pag-uusapan natin yung pong spiritual naman na pagninilay, o reflections natin sa atin pong nakaraang gospel. Ang Corpus Christi Yes. o katawan ni Kristo. Yes, yun yung pinagdiriwang natin ngayong linggong ito at gusto nating bigyang diin kung ano ngayon ang ibig sabihin ng mga mahahalagang points ng atin pong gospel at yung ating ipinagdiriwang ng kapistahan yan. So, Ate Jing, ano ba yung mga kailangan nating talakayin ngayon? Siyempre tungkol sa Eucharist, no? Sa body of Christ, katawan ni Kristo, o tinapay ng buhay. Yan. Okay, so ngayon kung tungkol sa tinapay ng buhay, ibibigay din natin kung ano yung mga literal at spiritual nating pagninilay para dito sa ating salita ng Diyos na pag-uusapan. So ito po ay karagdagan lang sa atin pong previous na pilot episode ng atin pong Bible Talks. Okay? So sisimulan ni Ate Jing yung atin pong pagninilay sa araw na ito. So Ate Jing, sige po. Kasi di ba nung nakaraan, sinabi natin ang Eucharistia ay ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Yes. Diba? Ngayon ay pag-uusapan naman natin, paano ba natin ito maa-apply sa spiritual nating pamumuhay. So kung ang katawang tao natin, ang katawang lupa natin ay nangangailangan ng pagkain. Diba? Dahil kailangan naman din talaga natin ng pagkain para mabuhay, ang kaluluwa rin natin ay kinakailangan ding pakainin. Yes, okay. Oo. So ibig mong sabihin pala, kung sa literal sense natin kukuhanin, totoo naman. Yung katawan natin ay nangangailangan ng pagkain. And alam natin, yung ating ding kaluluwa. So sa pagiging tao pala, dalawang bagay yung dapat nating panagutan. Yung katawang lupa at yung pinakamahalaga, yung kaluluwa. Oo, dapat lang. Yes, okay. Kaya nga, di ba, meron tayong the Lord's Prayer o yung Ama namin na dinadasal natin sa simbahan o Yes. kaya nagiging regular prayer natin ng Our Father. Kasi di ba nababanggit natin, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Yes. Di ba? Kakanin sa araw-araw. Ngayon, kailangan nga natin ng pagkain sa araw-araw para sa ating katawang lupa, gaya nga ng sinabi ko kanina. Pero, napakahalaga rin na itong hinihingi nating pagkain sa araw-araw ay para maging pagkain ng ating kaluluwa. Parang sinasabi natin na, Lord, bigyan mo nga ako ng mga opportunities para makagawa ng kabutihan. Okay. No? Para Tama. maging pagkain ng ating kaluluwa. At dahil dyan, naalala ko nga yung sinabi ng ating kapatid na si Brother Ryan, sana nga po ay sa mga susunod na panahon ay makasama natin siya. Sabi niya, napakahalaga nito kasi totoo naman lahat ng Katoliko meron nito, yung daily bread. Oh yes, So, daily Jesus ang bread. ating daily bread. So, kaugnayan sa sinasabi ni Ate Jing na kung tayo humingi ng pagkain araw-araw, hindi pala yun yung kaya malaki yung kamay mo, no? Mas talong lumalawak, yan, katulad dito. Hindi pa lang hinihingi mo, pag maliit, gaano ba karaming ulam ito? Hindi pala gano'n, no? So, ang hinihingi natin, sana nga sa paggawa ng kabutihan, maliit lang muna. Oh, Iitan yes, natin kasi pagka malaki, ang nagiging malaking kabutihan, ito yung karaniwan Ate Jing na may hirap na, no? Kaya pala, sa atin pong ginagampanan ng kabutihan, bakit si Jesus ang ating susundan? Nagsimula din siya sa bata eh. Oo. Ano? So ibig sabihin, Sa kung bata, sanggol, sa ninyo. yes. At napakalaki nito. Oo, ngayon, connection din. Naalala ko lang, Ate Jing. Kaya pala, ang pagkakapanganak ni Jesus ay sa Bethlehem o sa Sabsaban, na kainan ng mga hayop. Kasi po, tingnan natin, ang laki pala ng connection nito. Doon sa pagkain o tinapay ng buhay, kaya pala pinanganak si Jesus sa Sabsaban o sa kainan ng hayop. Dahil tayo mga tao ay nag-uugaling hayop. At siya rin ang pagkain na buhay pagka ating tinanggap at naunawaan. So Ate Jing, ano nga po yung natin ginagawa sa tinapay? Paano nga ba yung inyo pong sinasabi kanina, Ate Jing? Ay, oo. Kasi usapang tinapay naman ito. So, paano Nakagutom naman yan. natin, paano ba ang paggawa ng tinapay? So, mag-uumpisa yan sa trigo, no? Or Trigo. sa wheat. Diba? At may tinatawag na Tama. wheat flour. Yes. So, yung wheat na yon kapag grinide, nagiging harina, tapos sasamahan natin ng tubig at Yes. asin,
imamasa yan ng imamasa. Tapos ay ilalagay na natin sa apoy yan Yes. hanggang sa maluto at maging tinapay. Amen. Oo, para naman akong baker pero hindi ako baker. Ang galing ni Ate Jing. Ngayon, Pwede paano na siya naman? magtayo ng bakery. Bakery. Ngayon, Oo. sige, paano naman natin, Kuya Fred, kukuhaning spiritual yan? Okay, sa atin pong reflection Mhm. bilang tayo po ay member ng Santo Niño Bible Study Group, nagkakaroon tayo ng kalaliman and of course, ay karagdagan pa sa atin pong guro ng exegesis po, si Father Jets Etahobe. And hopefully po, mag-resume na tayo sa kanya, no? And umaasa tayo sa mga susunod na panahon din, may invite natin siya dito. Siyempre, oo. Sana pagbigyan tayo ni Father Jets. So ngayon, ibibigay natin yung ating mga natutunan kung paano natin kukuhanin sa ating pagninilay yung spiritual ng pagbe-bake o yung proseso ng pagluluto ng tinapay at paggawa nito. So sa atin po, sabi nga ni Ate Jing, napakaliwanag, mula sa trigo, alam po ninyo sa ating spiritual na pagtanggap, yung pong trigo, yan po yung mga aral na galing sa ating Panginoong Diyos. And napakaganda, yung mga aral na ito, wala po iba naghatid na ibang tao, kundi yung nag-iisa nating Panginoong Jesucristo. Na napakaganda, siya nga po, hindi lang siya puro salita, kundi puro gawa. So balikan natin, yung paggawa ng tinapay, gamit ang trigo, aral ng Diyos, pinipino muna hanggang sa maging pulbo siya. Yan, kinagrind. Kinagrind, yes. sige. Oo. So ang ibig sabihin sa atin nun ay pinag-iisipang mabuti. Mhm. So sa pag-iisip nating mabuti, para po hindi tayo malayo sa kalooban ng Diyos, dapat gamitan ng tubig. Mhm. Ano ang tubig? Ang tubig ay panglinis. So sabi nga rin ulit ni Brother Ryan ay hindi ka maglilinis ng iyong nadumihang paa gamit ang toyo. Ang toyo po ay ginagamit po yan pangluto, hindi po ginuugali. Ay hindi, joke lang. So ang sabihin, Hindi inuugali ang hindi inuugali toyo. ang toyo. So balikan natin. So sinasabi natin sa paglilimi natin ng aral ng Panginoong Diyos o ni Kristo na daladala niya sa atin ay gagamitan natin ng tubig. Lagi nating iugnay sa Diyos na nakapaglilinis sa ating kaluluwa. So kailangan pala, brother, yung may pagtitimbang, yung Yes. pag naglimi tayo, may pagtitimbang ng isip at puso rin yan. Yes. And tingnan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon sa pagtitimbang ng isip at puso mo o paglilimi mo ay lagi na lang bang puro mabuti yung ating paglilimian. Kung minsan din, merong masamang sitwasyon na nagaganap, kaya ngayon sa masamang sitwasyon na yan, doon tayo kukuha ngayon na magiging mabuting outcome o output. Mhm. Kaya naman yun, dinagdag dito, yung asin. Mhm. Sa asin po, siguro sa mga susunod nating pagtatalakay na maikling mga usapan, pag-usapan natin yung asin, pag-usapan natin yung apoy, at yung tubig. Aha. So this time, ang ating munang pinaka-focus ay yung ating pong tinapay. So ngayon ang asin, mahalaga ito dahil sa panahon ng mga Hudyo, ito po, ginagamit ito sa pagpe-preserve ng Oo. karne Yes, oo. at pampalasa. Mhm. So sa atin po, napakahalaga ng asin nung panahon ng mga Hudyo. Kaya naman, So ibig sabihin, brother, may silbi, may silbi, yes po. Ang ibig sabihin, yung ating tinapay, nilalagyan po yan ng unang-una, aral ng Diyos. Tingnan natin in connection with the Eucharist po, na kung saan kasi ang Eucharistia, dito lang natin nagagawa yung pakiisa sa simbahan, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Doon Oo. natin napapatunayan ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. As Catholics, tayong lahat Catholics, hindi natin pwedeng sabihin na ikaw ay tunay na Katoliko kung hindi ka nakakaisa ni Jesus Mhm. gamit ang Eucharistia. Yes. Kaya napakahalaga niyan, mga Oo, dahil kapatid. yan, ang Eucharist po, ayan ang sentro ng ating pananampalataya. Amen. Mhm. And also, ang Eucharistia ang patunay na ikaw tinatanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kaya lang, ito yung mga bagay na pwede natin tignan. Mamaya tatalakayin natin, na paano mo ba talagang tatanggapin yung katawan ng dugo ni Kristo. So before that, gusto nating marinig kay Ate Jing mula doon sa pagkakapaliwanag natin ng tinapay, sa paggagawa nito ay proseso at napakaganda, sabi ni Ate Jing kanina, ilalagay daw sa apoy o isasalab dito. So sa atin, sa ibang oras din, pag-uusapan natin ngayon yung mga ano ba ang